Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ilang tulog na lang nga po birthday na ni Main Paul Carson. Sabi ko nga po sa inyo, pag dumarating po sumasapit ang birthday ni Mengay, marami pong mga nagre-react, marami pong nagko-komento. Pero kakaiba nga po ngayon ang taktika ng iilang netizen. Dito mapapansin nyo mga ka-Aldab na parang may mali, parang hindi yata maganda ang gusto nilang iparating. Parang sinasabi nila na tuluyan na nga po raw na maglalaho si Mengay sa Itbulaga. Para nga po daw walang comeback movie ng Aldab. Di ko alam mga ka-Aldab kung ano na naman po bang taktika ang gusto nilang ibabatid. Hindi ko alam kung ano na naman po ba ang iniisip ng mga taong ito mga ka-Aldab, dahil sinasabi nga po nila o kumakalat naman po ito talaga sa social media na aalis nga po raw si Mengay sa Itbulaga. Although matagal ng issue to, paulit-ulit na lang, pero mas umiingay po ngayon dahil malapit na nga po raw ang birthday ni Mengay. Sinasabi niyang ito na nga daw po yung huling birthday niya sa Itbulaga. Alam niyo, hindi ko alam kung dapat ba itong paniwalaan o kumbaga bigyan ng aksyon. Hindi po ba? Kapag ganito yung mga post, mga komento, hindi mo talaga kumbaga malalaman. Yung tipong kapag etong mga account ay gumagawa ng mga ganitong kababalaghan, marami rin nagre-react, marami pumapabor. Siyempre kasi pag nawala nga po si Mengay, talaga naman pong papasok na, di po ba? Ito yung sinasabi ko na yung mga gusto maging phenomenal queen, tapos yung mga fans nila Miles, fans nila Karen, magkakaroon daw ng kumbaga masabi natin na dadagdag oras. Yung tipong mas sila daw po yung makikilala sa Itbulaga dahil kumbaga si Tito Sen wala na. Ang dami pong mga komento na talagang mapapaisip din naman po kayo, mga komento na masasabi nyong ginagamit din po, di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, dito pa lang malalaman nyo na kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo, nagsasabi ng fake news. Sa tiring po kasi opinion ng ilan. Dito pabor na pabor po yung mga Alden fanatics at mga main fanatics. Kasi nga po mga ka-Aldab, tuluyan na nga po daw hindi mabubuo ang Aldab pagka nagbuhay may bahay na lang daw po si Main Paul Carson. Siyempre kapag wala ka na raw kung trabaho, magkakaroon na nga po raw ng anak sila Mengay. Isa rin daw po kasi itong pumipigil na magkaroon ng anak sina Congressman Arjo at si Mengay. Hindi ko alam mga ka-Aldab kung ano yung magiging opinion po ninyo dito sa mga issue na kumakalat. Hindi naman po kasalanan ng EB yun. Ba? Kasi kung gugustuhin po nila Congressman Arjo at ni Mengay, madali lang naman. Di po ba? Hindi naman hadlang ang Itbulaga kasi kasal kayo Normal lang yun. Di po ba? Normal lang na bumuo kayo ng pamilya kasi hindi mo naman matatawag ang pamilya na buo pagdadalawa lang po kayo, hindi po ba? Kasi kulang. Sinasabi ko lang po yung opinion ko mga ka-Aldab. Sinasabi ko lang po ito sa mga taong kritiko kay Mengay, na yung iba pumapabor, yung iba rin naman neutral lang, pero mas marami sumasang-ayon kasi nga po yung Aldab movie nga po yung kinakatakutan nila, na baka totoo nga yung sinasabi ni Mr. Destiny, baka
May comeback movie nga ang Aldab kasi ang daming mga update ni Mr. Destiny, talagang umaayon, talagang pumuputok naman. Hindi po ba yung tipong, oo nga, kasi lahat ng sinabi ni Mr. Destiny talagang nakukuha niya, yung pagkakabalikan ng Daniel, ng Katnel, tapos ang issue na kumbaga salitang single, back to single na naman, tapos yung project ni Alden sa GMA medyo bawasan na, hindi na siya ganun kagaya ng dati. Yung promotion kay Alden parang nawala na, tapos ang daming ganap ni Alden ngayon, puro TV commercial, puro photoshoot, ganun din kay Mengay. Di po ba medyo natatakot na po sila, o sabihin na natin na kinakabahan na po sila? Di po ba hindi lang talaga napapalabas yung out of order ni na Alden Richards at ni Heaven Paraleo? Kung matatandaan nyo, may interview po si Heaven kay Boy Abunda pero never pong napag-usapan yung pelikula nila ni Alden Richards. Siyempre ibang network yun eh, kumbaga Viva Films yun. Well, hindi naman nakakulaban GMA doon. Siyempre normal lang yun, Mr. Destiny, na hindi pag-uusapan. Pwede nyo naman kasing sabihin yun eh, kumbaga medyo na delay lang, di po ba? Total, ando naman siya para mag-promote, o ibig sabihin interviewin. Pwede niya namang isabay ng konti, di po ba? Yung tipong pasaring lang na ginagawa rin po ng mga ilang netizen. Pero syempre mga Kaldab, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang sa akin lang naman po, pag gusto, may paraan, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga Kaldab, dito po sa nalalapit na kaarawan ni Maine Paul Quezon, hindi natin alam kung totoo nga po ba yung kumakalat na to, kasi ako wala po akong nakukuwang ganitong mga bagay-bagay na update. Hindi ko nga alam kung bigla itong pumutok at biglang pinag-uusapan. Syempre maraming nagko-comment sa atin na totoo ba to, Mr. Destiny, na huling birthday na ni Mengay ito sa Eat Bulaga, magpapaalam na siya? Gaano ba katotoo yung mga bali-balita ngayon? Papaano natin malalaman na ganito? Papaano natin malalaman na ganon? Po ba? Sabi ko nga po sa inyo, maraming kwento, may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang, di po ba, kwento. Pero okay lang naman po kasi ako, hindi naman ako namimilit, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ako kay Alden at kay May lang, hindi natin pwedeng palagpasin ang mga bagay-bagay na alam naman po natin na hindi totoo. Kaya lang syempre napag-uusapan to, kumbaga nagtitrending, kaya gusto ko rin aware din po kayo, di po ba? Alam nyo naman po na kapag may mga update na mabibigat tayo nakakakuha, ito hindi ko talaga alam kung saan to nanggaling, kaya hindi ko masasabi kung totoo to o hindi. Depende na lang po ito sa sitwasyon, depende na lang po ito sa management, dahil sabi ko nga, suko na po yung Eat Bulaga eh. Sinasabi nila na hindi talaga sila makakagawa ng bagong record, kasi kahit sa mo tignan, di po ba, nakalipas na po yung taon, ilang taon na rin po sila sa TV5, pero hindi po nakikitaan ng potensyal na pag-angat, kasi yung 8.8% hindi na po talaga nila makuha eh. Po ba, kahit dumayo na po pa sila sa gumawa na sila ng paraan para tangkilikin sila, hindi talaga kinaya, hindi na bumalik. Although aminado tayo na trending pa rin po sila, pero yung percentage na sinasabi natin, hindi na nila nakuha. Yun ang importante doon, kasi kung 4 point ka lang, 5 o mataas na nga yung 5 eh, 4 na lang, tapos ganun din yung showtime, may posibilidad na umangat yung showtime sa bandang huli, di po ba? Hindi ko naman sinasabing tatalunin po ng showtime ang Eat Bulaga, never naman po yan, pero depende na lang po. Katulad niyan, pag nawala si May, pabor na pabor sa GMA yan, at syempre sa showtime mababawasan ng viewers ng Eat Bulaga. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat, hindi po ba, na malaki ring epekto sa Eat Bulaga kapag nawala po si Maine, dahil malakas pa rin po ang karisma ni Maine. Kahit sabihin nila na laups na yan si Mengay, wala na nga project, hindi na nga nabibigyan, tapos bihira pa sa Eat Bulaga,
konting minuto lang yung binibigay sa kanya, hindi naman siya stable sa Itbulaga na lahaging nandun siya, di po ba? Gaya ng sinabi ko, marami po kasing kritiko, marami kasi mga taong hindi matanggap na si Mengay mahusay pa rin o phenomenal box office pa rin. Yung iba nandyan lang para kung ari makikirelate kay Mengay pero basher din po pala, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.